ang Rodrigo Roa Duterte. Posibleng makaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang nag-aakusa sa kanya kaugnay sa kinakaharap na crimes against humanity sa confirmation of charges sa Pebrero. Kasunod po yan ang desisyon ng International Criminal Court na fit o nasa maayos na kalagayan si Duterte na lumahok sa pre-trial proceedings. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dati pa sinasabi ng abogado ni dating Pangulong Duterte na hindi nito kayang humarap sa pre-trial hearing dahil nahihirapan na umano itong maunawaan ang mga ebidensya laban sa kanya at hindi makapagbigay ng direktiba sa kanyang mga abogado. Pero sa 25 pahinang desisyon ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1, sinabing fit o nasa maayos na kalagayan si Duterte na lumahok sa pre-trial proceedings. Sinabi rin ng Chamber na tuloy na ang pre-trial proceedings kaugnay sa confirmation of charges para sa kasong crimes against humanity ni Duterte sa February 23 na dapat sanay noong September pa nung nakaraang taon. Sabi ng Chamber, satisfied ito na fit to stand trial si Duterte. Titiyakin daw na merong mag-a-assist kay Duterte sa hearing base na rin sa medical opinion na natanggap nito. Matatandaang lumikha ang Chamber ng panel of experts na sumuri kay Duterte na kinabibilangan ng isang forensic psychiatrist, isang neuropsychologist at isang neurologist. Bagamat redacted o hindi isinapubliko ang ilang bahagi ng report ng panel, malinaw daw doon na may mental capacities si Duterte na maunawaan ng charges, evidence at ang pagsasagawa at kahihinatnan ng pre-trial proceedings, maging ang pagbibigay ng instruction sa kanyang mga abogado. Mananatiling nakakulong si Duterte sa ICC Detention Center matapos ang periodic review ng pagkakakulong nito. Ikinatuwa naman ito ng abogado ng mga biktima ng madugong kampanya kontra droga. Anya, wala nang hadlang sa hearing sa 23 ng Pebrero. Nailabas na nila halos lahat ng alas nila. Kaya sa ngayon, wala na tayong nakikitang malaking balakid sa February 23. Kahit pa iapela ang desisyon at kahit pa nasa appeals chamber pa yung jurisdiction challenge kasi wala nang ibang issue na pending sa kanya. Paglilinaw ni Conti, hearing pa lang ito sa confirmation of charges at hindi pa ito yung mismong paglilitis kay Duterte sa crimes against humanity, bunsod ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Posible raw tumagal ito ng 4 na araw. Yung confirmation of charges ay pag-a-argue ng mga abogado o ng mga parties kung ano yung scope ng kaso. Una magpapresenta yung prosecution. At sabi na nila, aabot sila ng parang 6 hours. Pwede silang magpresenta ng ebidensya at witnesses. At nung nakaraan, kung natuloy sana ng September, may 2 sanang uupo viva voce or live in person. Ang defense, meron ding pagkakataon na magpresenta ng ebidensya at ng witnesses at nanghingi din siya ng panahon, oras para magsalita. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Ikinadismaya ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging desisyon ng International Criminal Court. Tatalakayin na nila ang mga susunod na hakbang kasama si Vice President Sara Duterte na nasa The Hague ngayon. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nasa The Hague sa The Netherlands si Vice President Sara Duterte nang lumabas ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court. Sabi ng Pre-Trial Chamber, fit to stand trial daw o nasa tamang kondisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para humarap sa paglilitis sa crimes against humanity kaugnay ng giyera kontra droga na ilunsad ng kanyang administrasyon. Hindi maganda yung balita sa kanyang kaso at nandito kayo para magbigay ng moral support sa kanya. Sabi ng bise, pag-uusapan ng legal team ang mga susunod na hakbang. Nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob pero ikli lang yung oras. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pala, meron na ako mga meeting na kasama ang kanyang legal team. Sa isang pahayag,
Sinabi ng abogado ni Duterte na si Nicolas Kaufman na dismayado sila sa naging desisyon ng Pretrial Chamber 1. Hindi raw nabigyan ang depensa ng pagkakataon na magpresenta ng sarili nilang medical evidence at makwestiyon sa korte ang salungat na findings ng mga professional na pinili ng mga huwes. Iaapela raw ng depensa ang desisyon at nakikipag-argue na hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Ayon sa bise, marami raw silang napag-usapan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi raw nila napag-usapan ang tungkol sa kanyang kaso. Partikular na ang naging desisyon ng Pretrial Chamber 1. Hindi. Kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.